So moving on from our last video, we have here the printf. We will talk more about printf at ano pa yung mga pwede natin gawin dito sa printf. Okay, so we have here an example, no? Yung unang example natin dito, it will display hello world, and then susunod na gagawin niya, it will display good morning. So magkakasunod yan. At ang next na gagawin niya, it will display you are beautiful today. Ayan. So ganito yung magiging output niya, no? Kagaya niyan. This is a example output. Okay? So tignan natin doon sa mobile C kung ano yung magiging itsura. Okay, so ito na in-encode ko na yung example natin. So tignan natin kung ano yung magiging result. Let's try to run. Ayan. So, hello world. Good morning. You are beautiful today. Okay, so tignan natin ngayon kung paano nangyari yan. So, kung makikita ninyo, mapapansin niyo meron tayong \n, di ba? Ayan. So, ang ibig sabihin nitong \n, ito ay new line. Ibig sabihin niyan, pupunta siya doon sa next line. So, try nating tanggalin para makita natin kung anong ginagawa niyan. Okay? Kung ano yung effect niyan. Okay, so let's run. Ayun. So, hindi bumaba yung good morning. So, nandun, tumabi lang siya. Tinabihan lang niya yung hello world. So, ang gamit ng \n is it indicates kung saan mag-enter or saan mag-new line. Okay, so pupunta siya sa next line. Okay, yung good morning. So, nilagyan natin dun ng \n. Kahit saan pwede ninyong ilagay yung \n kung saan nyo gustong magkaroon ng new line. So, lagay lang natin yung \n na yun. Okay, so let's try. Balik natin yung \n and then lagyan natin dito ng \n sa part na to. Okay, para makita natin kung ano yung effect. So, if we try to run, ayan. So, kung napansin ninyo, bumaba yung world kasi naglagay doon sa code natin, naglagay tayo dito ng \n. Diba? Kaya, sinundan niya, sabi niya, new line. So, pupunta dun sa next line. Okay? Meron ding \n doon sa code natin sa banda dito. Kaya, nag-new line din yung ating good morning. Pupunta din siya doon sa baba. Okay? At kung mapapansin din ninyo, meron pa tayong isang / dito. Yan, double quote. Okay? So, tinype natin yung double quote. / double quote. Ibig sabihin kasi niyan, pag tinanggal natin ito, magkakaroon na yan ng error. Kasi meron, di ba, / yung ginagamit natin dito. I should say, double quote yung ginagamit natin. Di ba? Ayan. So, pagbabasa niya yan, you are, ibig sabihin, parang ending na to ng, closing na yan ng ating double quote. And then, mag-open ulit siya dito. So, ibig sabihin, hindi na to kasama dun sa loob ng double quote natin. Kaya, ang nangyari doon, magkakaroon ngayon ng error dyan. So, if you press play, ayan, so, nagkakaroon siya ng error. One error generated. Okay, sabi dyan, expected, kailangan merong closing parenthesis doon. No? Nagkakaroon na siya ng error. So, para ma-display natin yung double quote doon sa printf natin, lagyan natin ng \. Okay? Ang tawag sa mga to, mga may \/ na yan. Okay? So, ang tawag natin dyan ay mga escape sequences. Okay? So, balikan natin yung module. Tawag natin dyan ay escape sequence. So, may mga escape sequence tayo. Okay? Yung \n, yan. Double quote. Okay? Those are called escape sequences. Here are some of the escape sequences na pwede natin gamitin. So, we have, kung gusto nyo magkaroon ng alarm or beep, ayan, \a, backspace is \b, form feed is \f. You can try those para makita ninyo kung anong effect niya. Okay? Carriage return, new line. Basically, itong form feed and carriage return, itong new line, combination lang siya ng form feed and carriage return. Okay? We have also tab, horizontal tab. Okay? Or indent, no? Yan. \t. We have vertical tab, \. Pag i-type natin yung \ doon sa printf natin, kailangan double \ siya. Single quote is \ single quote. Okay, we have also null, \0, and double quote, double quote. Ayan. Okay, so ang tawag natin doon ay mga escape sequence. Okay, so this ends our video and see you again on our next video.